on, lift up a shout of praise Firm tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Okay, let's turn our Bibles to John 10, verses 22 to 29. John 10, verse 22 to 29. Ganito po ang sabi. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." Magot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman." 29. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Okay, tingnan po natin dito ang relasyon ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Ang tawag po sa atin ng Panginoong Hesukristo ay kanyang mga tupa. So ito yung relationship ngayon na titignan natin, tupa at ang kanyang pastol. So makita po natin dito, sabi ng Panginoong Hesukristo, ito po ang karakteristik ng kanyang tupa. Verse 25, sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama nagpapatotoo tungkol sa akin." 26, "Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." Katiyakan natin, dahil sa relasyon natin sa Panginoon, binubuo ng Panginoon ang relasyon natin sa Kanya. Tayong tupa, bilang tupa niya, ang sabi doon, dapat tayo ay, ang ating pagkakakilanlan, tayo ay nakikinig sa Kanyang tinig. Kilala natin ang tinig niya at sumusunod tayo sa Kanya. Okay? Sumusunod tayo sa Kanya. Now, ang nagiging hindrance, bakit hindi makasunod, ay hindi naman alam ang tinig. Kaya hindi makasunod. Kaya marami ang hindi nakakasunod dahil hindi nakikilala ang tinig ng Panginoong Hesukristo. Una, kilala niya ang tinig, pagkatapos saka siya susunod. Now, paano makikilala ang tinig? Eh di syempre, maging bihasa sa tinig ng kanyang pastol. Sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng maging masunurin ng isang tupa. Kaya, sasabihin po ng isang tao, ng isang nagsasabi na born again, mahal niya ang Diyos, okay? Mahal niya ang Panginoong Jesus, nang ito ay hiwalay sa salita ng Diyos. Hindi po pwede. Ang maraming tao rin po, pakinggan niyo po ito, ang sabi po ng maraming tao, at marami po tayo ma-encounter, for example, nag-share tayo ng Bible, nasabihin nila, ay ako naman may pananampalataya din. Okay? May pananampalataya din. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa salita ng Diyos. At balik tayo, hindi hiwalay ang pananampalataya, hindi hiwalay ang pagkilala sa Panginoong Hesukristo sa kanyang mga salita. Sapagkat dito po natin siya makikilala. Kaya po, minsan po natatameme lang tayo, sasabihin na, ako ganun din po, nung una po ako mag-share, pagkahon sinabi na ng aking kausap na, pare-pareho lang naman tayo, parang natango din na kayo. Oo nga naman. Oo nga naman. Mali po pala. Hindi po pala tayo pareho. Hindi tayo katulad sa kanila. At hindi rin yung kanila katulad sa atin. Dahil ang atin pong pananampalataya, ang sabi ng Bible, ay nagmula sa pagkikinig ng salita, at ang salita ng Diyos ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Amen. Matuto po tayo magbasa sa sarili natin. Hindi ko po kayo tatanungin kung kayo nagbabasa.
Okay? Naniniwala po ako na ang salita ngayon ng Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin at tayo po ay dire-diretsong magbabasa ng personal sa ating mga buhay. Amen. Right? Ang sabi, ang tupad ng Panginoong Jesus ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Jesus, kinikilala niya ang tinig niya at sumusunod sa Kanya. Now, paano makakasunod? Kailangan makilala ang tinig. Paano makikilala ang tinig? Kailangan muna sumampalataya. At wag po tayong umasa doon sa ingunguya tayo ng iba at ipapasa sa atin. Okay. Sideline lang po yun. Ang pagising lang po. Pero meron po siyang spiritual na katotohanan. Na wag po tayo maging tamad sa pagtitimpla ng ating pagkain. Naman yung ating kasiguruhan sa Panginoong Hesukristo. Una, binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang sabi, hindi tayo mapapahamak. At ikatlo, hindi tayo maaagaw sa kanya ninuman. Okay. At pansinin po natin, kung ituloy natin sa 29, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Pambihira. Hawak na tayo ng Panginoong Jesucristo, may isa pang kamay na nakahawak sa atin. Ang sabi dito, ang kamay ng Panginoong Jesus nakahawak sa atin, ang kamay ng Ama ay nakahawak sa atin. At ang sabi nga dito, hindi sila maaagaw ninuman sa aking kamay. At sabi dito, hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama.